Marami ang humahanga kay Liza Soberano bilang isa sa pinakamaganda at pinakamatagumpay na aktres sa Pilipinas. Pero sa likod ng kanyang ngiti ay may masakit na nakaraan na halos ayaw niyang balikan. Sa kanyang kamakailang panayam sa Can I Come In, ibinahagi ni Liza ang madilim na bahagi ng kanyang kabataan sa Amerika. Mga alaala na matagal niyang piniling itago. It's kind of crazy because it comes to me in flashes. Lumaki siya ng walang sapat na pagmamahal at gabay mula sa mga magulang. Bata pa sina Jacqueline, ang kanyang ina, at John, ang kanyang ama, nang siya ay ipanganak. Mahirap ang buhay, nalulong sa droga ang kanyang ina, habang nasangkot naman sa iligal na gawain ang kanyang ama hanggang sa siya ay ma-deport pabalik ng Pilipinas. Naiwan sa pangangalaga ng ina, inakala ni Liza na magiging maayos pa rin ang lahat hanggang magsimulang makipagrelasyon ang ina sa isang lalaking nagngangalang Michael. Marahas at mapanganib si Michael. Naalala ni Liza ang mga gabing puno ng takot, mga oras na wala ang kanyang ina, at sinasaktan siya ni Michael, lalong lumala ang sitwasyon. Minsan ninakaw ni Michael ang isang van at isinama ang kanilang pamilya. Kalaunan, parehong naaresto ang kanyang ina at si Michael. At napunta si Liza at ang kanyang nakababatang kapatid sa foster care. Nakatira siya kalaunan sa isang babaeng nagngangalang Melissa, na ayon sa ina ay matalik nitong kaibigan. Sa simula, mabait si Melissa. Ngunit unti-unti, naglaho ang kabaitan. Naging biktima si Liza ng malupit na trato, tinatawag siyang aso ng pamilya, pinapaupo sa karton tuwing movie night, pinipilit kumain ng meatball kahit siya ay nasasamid, at ang pinakamasakit, pinapagawa sa kanya ang paglilinis ng dumi ng aso gamit ang kanyang dila. Sa huli, nakialam ang isang social worker at kinuha silang magkapatid. Ipinadala sila sa Pilipinas upang manirahan sa kanilang ama. Pero imbes na maramdaman ang pagiging tahanan, nakaramdam siya ng pagkailang. Parang estranghero sila sa isa't isa, at ang paraan ng pagpapalaki sa kanya ng ama ay mahigpit at malamig. Sa kabila ng lahat, nangako si Liza sa sarili, hindi na niya hahayaang may magpababa muli ng kanyang halaga. Ang mensahe niya ngayon ay malinaw, mahalin ang sarili, umalis sa sitwasyong nakakasakit, at huwag matakot ipaglaban ang iyong dignidad.